Good day everyone, good day sir. We are the group 4 and for today, we will discussing the module 24 which is the characteristic of genuine and counterfeit paper bills. So, malalaman po natin sa module na ito kung ano yung kaibahan ng original and fake paper bills. So, punta po tayo sa unang part ng paper bills which is the main print. So, dito po sa main print is ito po yung mismong print na nakalagay sa ating pera. So, ito po yung mga pictures, letters, numbers, words, yun, mga ganun. And dito sa main print, malalaman agad natin kung legit or fake yung pera natin. Kung pag tinouch mo using your fingers is mararamdaman mo yung mga print doon na naka-emboss or parang siyang nakaukit. So kapag hinawakan mong ganun is medyo magaspang siya. So yun po yung sa genuine. And sa fake naman po, para lang siyang blankong papel. Kumbaga parang siyang bond paper. Ganon. Kasi sa fake kasi is pinipeke nila yung pera, piniprint lang nila. So, kaya smooth yung texture niya. Unlike sa genuine na mapaharap or likod is magaspang and mararamdaman mo talaga yung mga naka-emboss na print. So, ang ginagamit po kasi doon is talagang ink na makapal. Kaya, once na hinawakan mo siya, mararamdaman mo talaga. So, yun po yung sa main print. And next naman po is portrait. So, ang portrait naman po sa bills or sa pera na papel is ito po yung tao na nakalagay dun sa pera. So, familiar naman po tayong lahat dito is, and kadalasan, ang mga nakalagay dito is yung mga bayani ng Pilipinas or yung former president, mga ganun po. So, first, paano ba natin malalaman kung genuine or fake yung pera na hawak natin? So, sa paper bill po kasi na genuine, kapag sa portrait po is, once na sinilip mo siya sa microscope is, akala natin ganun lang yun. Pero pag sinilip natin siya sa microscope is, detalyado siya, marami siyang mga hidden features and unlike sa fake na pag sinilip mo yun sa microscope, hindi mo yung makikitaan ng ganun. So, yun nga, pag sinilip mo siya sa microscope, marami tayong malalaman na small details doon. Kumbaga, genuine kasi maganda yung kulay niya, ganun. Lalong-lalo na doon sa mismong portrait. Buhay na buhay yung mata and yung mismong itsura ng portrait, pati yung buhok. Kabaliktaran naman nun sa fake. Sa fake kasi is maputla yung kulay niya and medyo blurred. And even yung buhok ng tao is walang kabuhay-buhay. And isa pa sa fake is mapapansin natin na yung bandang noo ng tao sa pera is maputla siya dahil nga gawa siya sa print. Unlike sa genuine na talagang masinsinang ginawa. So yun yung kaibahan ng fake and genuine na portrait. Malalaman mo kapag genuine ng isang watermark kapag madali siyang makita sa pamamagitan ng liwanag. Pangalawa, sa parte mismo siya ng papel. Nilalagay ito sa proseso ng paggawa ng papel gamit ang dandy roll or electrotype process. Pangatlo po is may gradient effect. Kapag sinabi po nating gradient effect, ang mga bahagi ng watermark ay may iba't ibang antas ng transparency, hindi flat or uniform. Ganun po siya. Pangapat, malinaw at detalyado. Malalaman mong genuine ang isang watermark kapag malinaw at detalyado ang disenyo or ang disenyo ay sharp at hindi malabo. Panglima po, walang tinta. Hindi ito resulta ng pagprint kaya walang makikitang tinta sa ibabaw ng sa ibabaw ng papel. Ganun po. Counterfeit naman po ng watermark. Malalaman mo kung counterfeit ang watermark kapag madalas may uniform opacity or ibig sabihin is walang gradient effect kaya mukhang flat or pantay-pantay ang transparency. Pangalawa po, minsan ay may oily or waxy texture, ganun po. Ibig sabihin po, ginagamit ang wax or ibang medium upang gayahin ang transparency ng tunay na watermark. Tapos pangatlo po, madaling makita kahit walang ilaw. Hindi katulad sa sa genuine ng watermark na nakikita lang kapag may ilaw. So pangalawa naman po is yung metallic thread. Sinasabi po dito kapag genuine ng metallic thread, ito po yung nakabaon po siya sa may papel or embedded. Ang tunay na metallic thread ay nilalagay sa paggawa ng papel kaya tila nasa loob ito ng material at hindi madaling matanggal. Ano po, isa sa characteristic niya. Pangalawa po is may windowed effect. Ibig sabihin po is
Sa ilang banknotes, ang thread ay makikita sa ilang bahagi at nawawala sa iba. Parang lumulutang sa loob ng papel, ganun po siya. Pangatlo po is may security features, ganun po. Maaaring may microprinting, holographic effects, or color shifting properties. Pangatlo po is reflective at makintab. Nagpapakita ng maliwanag at reflective na epekto kapag inikot or tinamaan ng ilaw, ganun po siya. Pangapat po, nakikita sa UV light or special lighting. Ibig sabihin po, sa forensic examination, ang tunay na metallic thread ay maaaring magpakita ng iba't ibang reaction depende sa ginamit na ilaw. Ganun po. Counterfeit naman po ng metallic thread, halos kabaliktaran lang naman po siya ng genuine ng metallic thread. Halimbawa po is piniprint lamang po siya sa may ibabaw ng papel, or walang windowed effect, walang advanced security features, tapos madaling matanggal or mag-fade, katulad po sa genuine ng metallic thread. Tapos huli po is hindi siya reflective or mali yung pagkakakintab niya. Colored fibers or security fibers. Ito po yung maliit na fibers na nakakalat sa surface ng perang papel sa harap at sa likod. So masasabi po nating genuine o totoo yung fibers kapag yung fibers sa perang papel ay random na nakakalat at pwede matanggal gamit lang po ang matutulis na bagay. So masasabi naman po natin itong counterfeit or peke kapag ginaya lang po ito gamit ang printed lines, kaya hindi po siya natatanggal. Tapos madali rin po siyang mabura gamit ang rubber or basa po nating daliri. So, ang kulay po ng fibers is yung pula at asul. Next po is yung lacework design. So, masasabi naman po natin genuine ang lacework design kapag multicolored po siya, may harp lines na tuloy-tuloy, at pwede po siyang i-trace kahit sa mga joints. So, masasabi naman po natin itong counterfeit or peke kung madalas po itong blurred, bilog ang edges, may blotches sa joint, hindi tuloy-tuloy ang linya, at mukhang faded na po yung kulay. So, next naman po is yung serial number po. So, unahin po muna natin yung genuine or yung totoo po na serial number. Yung totoo po is meron po itong prefix na numbers at letters. At malinaw po yung pagkakaprint. Karaniwan po, meron po itong 6 characters at maliban po yung replacement notes. Kadalasan po yung numbers at letters is magkakaparehas po yung laki at kapal nito. So, pumunta naman po tayo sa counterfeit or yung peke po na serial number. Yung peke naman po is mahirap po siyang i-print, at yung numbers at letters is hindi na po hindi pa magkakaparehas yung laki at kapal. Tapos po yung mga alignment is hindi po maayos. Gulo-gulo po siya, na kung saan is mahirap po siyang magulo po yung itsura niya. Next naman po is yung vignette. Pumunta muna tayo sa tunay po na vignette. Kadalasan po is yung tunay po is yung mga linya niya at words is dapat po malinaw po at nababasa. So, yung tsaka yung pagkaka-print niya po is malinis po, at dapat nagpapakita po ito ng mataas yung quality niya po. So, pumunta naman po tayo sa counterfeit or yung peke po na vignette. So, mahirap na po siyang kumbaga po mahirap na po siyang basahin kasi po malabo na yung pagkaka-print ng gumawa. Kadalasan rin po marumi po siya at meron na po siyang mansya. Paano malalaman kung peke o totoo ang pera? Mahalagang suriin ang ating pera upang maibasa ng peking banknotes. Narito ang mga madaling paraan para malaman kung tunay ang hawak mong pera. First, linaw ng pagkakaimprinta. Ang tunay na pera ay may eksaktong pagkakaimprinta. Lahat ng disenyo or detail ay magkatugma. Malinaw at mga linya niya ay clear, walang burrs at walang labis yung tinta. Palatandaan naman ng peking pera. Una, malabo or pangit yung pagkakadetail, mukhang luma, marumi, or sobra yung tinta. Yung kulay naman ng bawat dimension ng pera sa Pilipinas is una, yung 1K. Ito ay isang asul. Binubuo nito ang tao na sila Jose Abad Santos, Josefina Llanes Escoda, Vincent Lim. Sa 500 naman, yellow, si Benigno S. Aquino and Corazon Aquino. And sa 200, green, si Diosdado Macapagal Arroyo. Sa 100, maugi or
Ang tao dito ay si Manuel A. Rojas. Sa 50 naman ay kulay red, si Sergio Osmeña. At sa 20 naman is orange at si Manuel L. Castro. So yun, I will discuss the genuine and counterfeit. Una, yung genuine ay, pag sinabi natin genuine is, nangangahulugan yung isang barya na tunay o original. Yung barya nun is, ibig sabihin is nanggaling talaga sa Bangko Sentral ng Pilipinas na um, may tamang kalidad at detalye. Mapapansin natin sa genuine barya ay may pantay na itsura ng metal at malinaw yung mga detalye. Mapapansin din natin ang mga disenyo tulad ng profile sa iyo ng Republika ng Pilipinas at mga letra ng numero. Kapag in-upload natin yung barya is mararamdaman natin sa daliri natin at ma-feel natin na yung taas ng detalye. And yung mga bilong na guhit sa gilid ng barya ay pantay-pantay at mga open sa gilid ay mananalig at pantay. And second is yung counterfeit. Kapag sinabi naman natin counterfeit, nangangahulugan yung isang barya na fake or fake at hindi tumaan sa tamang kalidad. Mapapansin natin sa peking barya ay nadulas at parang malabo. At parang feel natin na parang malangis yung pakiramdam natin. Hindi pantay at malabo yung bilong sa guhit sa gilid ng barya. And yung mga letra at numero ng barya is bumaba. Mapapansin natin na parang luma at kulang sa detalye. And hindi din pantay yung mga upit sa gilid at bakas ng pagkakaayos ang pagkakayas dun sa pag-file ng isang barya. Mga characteristic of genuine and counterfeited checks. Una dito, look at the age. Sinasabi dito na yung mga cheque daw na mula sa mga legitimate business ay dun sa gilid ng cheque, dapat daw magaspang or perforated. Tsaka kapag na-examine yon and lumabas na sa gilid is smooth, ibig sabihin na na-print na siya mula sa computer. Dito naman sa check the bank logo, dun sa front ng cheque dapat may logo daw ng bangko. Kung hindi nakita yung logo ng bangko, ibig sabihin yung cheque is fake. Kailangan din natin makita yung address ng cheque dahil kung walang address yun, ibig sabihin cheque din ay fake din. Yan. Find the check number. Sa isang legitimate check na ini-issue ng bangko, dapat meron daw number yung cheque na makikita doon. The next part po is yung examine the mic or line, or stands for the magnetic ink character recognition. Yung mic or line po is may 3 sets. Ito po yung the routing number, account number, at yung check number. This is the example po. And may pagka-different fonts din po siya, kaya hindi siya basta-basta na gagaya. At yung mic or line po is cheque po. Cheque o dokumento na commonly used po sa mga bangko or sa other financial institution. Hindi po basta-basta na gagaya ang isang cheque dahil po ginagamitan din po siya ng isang magnetic ink. Ito po yung isang or yung mga uniqueness fonts po katulad po ng mga numbers. Ito po yung sample. At itong tatlo pong to, yung nagsiset po siya as numbers act o yung mga uniqueness identifiers po sa mga cheque at saka po yung sa mga person na kung sino yung nag-sign sa isang cheque na yun. Yun po yung mic or line or stands for the magnetic ink character recognition. Ang report ko po is that notice the signature. Ito po yung pagpansin sa mga lagda or firma. So, ang nakalagay po dito is karamihan po sa mga cheque na may lagda is consistent po ang firma. Tapos madalas po is magkapareho rin po. So, pag ganyan po, ang hanapin po natin dito is yung mga agwat sa lagda, kung ito po ba ay nagmumukhang digital na, o kung yung mga guhit naman po at ay shaky at erratic. So, kapag nakita nyo po yung mga sinyalis na yan, ito po ay maaaring magpakita na ang lagda ay gawa-gawa lamang, ganun, tapos po galing po siya sa ibang source or printed na. So yun nga po, no, dumako na po tayo sa check for irregularities. Yan po. May tatlo po ditong method para ma-identify po kung may fake po ba sa cheque or na may nabago na po sa cheque. May tatlo po ditong
step para ma-identify kung peke po yung cheque. Panguna po is dito yung look for an address of a payee. Notice if it is typed instead or of printing on of the check. Pag tinype po kasi yung address mo, ibig sabihin po na-edit mo po yung cheque. Fake na po yun pag ganun. Tapos po is pangalawa naman po is check for spelling or typing errors within any of the printed areas. Sinasabi lang po dito is yung panatilihin po na maging accurate yung spelling or maging good grammar yung pagkakasulat mo po or yung mga printed areas po sa may cheque na nakalagay para po clear, hindi po masasabing fake yung isang cheque. Pangatlo naman po dito is yung match of the amount of the check with the spelled out amount. For example na lang po dito is yung nag-withdraw ka po ng 100k tapos po ang nakalagay lang po sa may mo 50k lang po, 50,000 ganun. Kailangan mo pong mapag-match 'yon para wala pong maging problema sa cheque. Kaya kailangan po ng amount spelled na dapat accurate. Pag may mali lang po dong isa ay made-deny po yung cheque niyo po. Yun lang. Mga katangayan ng tunay na passport ng Pilipinas. Ang Philippine Passport ay isang travel document at pangunahing national identity document ng mga Pilipino. Nilalabas ito ng Department of Foreign Affairs o FTA at mga Philippine Democratic Mission sa ibang bansa. Paano malalaman kung tunay ang passport? Una, digital na larawan na may holographic overlay, may pirma ng may-ari. Pangatlo, passport number at serial number. Pang-apat, may microchips. Pang-lima, tamang bilang ng pahina. Pang-anim, tamang pag-aayos ng detalye sa tamang lugar ng mga salita, pirma at larawan. Mga senyalis ng peking passport. Una, invalid na petsa. Maling bakas ng tamper sa personal na detalye. Pangatlo, maling holographic or perforations. Pangapat, larawan na may sticker lamang. Panglima, walang chip o sirang microchips. May mga recommendation tayo dito. Gumagamit ng digital tools at authentication device para mas madaling matukoy kung peking passport at masigurong kaligtasan at seguridad.